mga lumang barya? May natanggap kasi kaming impormasyon na meron daw grupo ngayon ng mga coin buyer na nakaistasyon sa isang apartment sa Loyola, Quezon City. Dagsa ang mga tao dito galing iba't ibang probinsya. Yung iba kumukuha pa ng room for rent para maibenta nila sa malaking halaga ang dala nilang coins. At handa raw ang mga ito na bumili ng 1971, 1972 at 1974 1 peso coin sa halagang 25,000 pesos kada piraso. Yun, sabi mo mamaya para magtrabaho. Kailangan yung halikan. Oo, marami. May sako-sako talaga nakikita namin. Madami may mga pangalan. Ang mga baryang gusto daw bilhin ng mga buyer, mga 1972 at 1974 1 peso coin. Ito ang mga baryang sa harap, naka-side view si Dr. Jose Rizal. Sa likod naman, makikita ang sagisag ng Republika ng Pilipinas. Pero ang pinakamailap daw sa coins na hinahanap nila, yung taong 1971. Si Rizal din ang nasa harap nito. Sa likod, makikita ang nakabuklat nitong nobela na No Limit Tangere. Sino ba naman ang hindi raw masisilaw sa 25,000 pesos na palitan kada lumang barya? Ito raw ang nangyari sa magsasaka mula sa Quezon Province na si Jero. Hindi niya tunay na pangalan. At ng kaibigan niyang si Simon, hindi rin niya tunay na pangalan. Dumating sa amin na suki. Baka niya, ikaw may alam na mayroong piso 71, 72, 74. May ahente na bibili daw, ganun ang presyo. 25,000 per piece. Kaya, nitong February 14, lumuwas sila pa Quezon City para ibenta ang daladala nilang mga antigong barya na koleksyon ni Simon. Talagang yun ay mana ko pa sa aking mga magulang. Suma total, ang maiuuwi raw nilang dalawa, aabot ng halos 12 million pesos! Sabi ko, parang maganda yun dahil maganda ang presyo. Ako'y nagbaka sakali kasi ako ay medyo lubog talaga sa utang. Nasa 1 milyon. Kaya nung malaman ko yan, siyempre naging interesado ako para, makakabayad ako. Ang mga barya, vinalidate daw muna. Sa tuwa namin, kami hanay-hanay namin. 5 piso daw patong-patong. Gawa agad namin. Tsaka pinapirma rin si Jero ng MOA o ng Memorandum of Agreement. Ang sabi, Lunes babayaran. Pero naman yung offer na yung halaga, ay kung mapapalitan yun, malaking negosyo ang mahahawakan ko nun. Ang tanod naman ng Barangay Loyola Heights na si Manuel na intriga kung bakit dagsa lagi ang mga coin seller sa kanilang lugar. Galing pala sila ng probinsya, nagbinta ng lupa, kalabaw, para doon. Piso, papalitan mo ng 25,000 kahit sino naman magkaka-interest ka, di ba? Hanggang naengganyo na rin siyang magbenta. Ipinagbili niya ang naitabi niyang 10 piraso ng lumang barya na ang halaga tinatayang aabot naman daw ng 200,000 pesos. Mapapakinabangan ng pamilya ko, malaking tulong sa akin. Hanggang dumating na ang nakatakdang araw ni Jero at Simon. Lunes, Martes. Huwebes, Biyernes. Lunes, Martes. Yun ang kanilang pangako. Pero bigo silang maklaim ang ipinangako sa kanilang bayad. Gayunman, hindi pa rin daw sila nagduda sa agent na kausap nila. Kausap ko hanggang ngayon. Sabi, sir, huwag po kayo mag-alala, babayaran. At hindi ko ipapayag yan na mawala. Malakas ang loob ko na mangyayari dahil may pangako. Yun nga lang, dahil extend daw sila ng extend ng kanilang paglagi sa Maynila, nauubos na ang kanilang panggastos. Natulog kami sa tabi ng kalsada dahil pinagbabayad kami ng 100 sa isang upuan na hindi naman kami makatulog. Nito lang Miyerkules, si Simon umuwi na ng Quezon. Sa barangay hall naman pansamantalang nakikituloy si Jero. Biglang dagsa ng tao dito sa harap ng barangay hall namin. May Baysiha, may Tarlac, may Pampanga, mahigit 50 katao. May lalaki ring natulog sa sasakyan nang lagpas 10 araw na. Ang iba naman, naglatag na lang ng karton sa kalsada.
Gaya ni Jero at Simon, bigo rin daw ang tanod na si Manuel na makuha ang kanyang pera. At ayon sa kanyang ahente, kaya raw delayed ang kanilang bayad. Ang perang dapat daw kasi na ipambayad sa kanila, nakasilid di umano sa isang nakakandadong vault. At ang tanging paraan lang daw para mabuksan ito, kung mapasakamay daw ng mga agent, ang isang rare na 1971 1 peso coin. Di umano, 33.3 grams lang daw ang hinahanap nilang 1971 1 peso coin. Kaya, iningganyo nito si Manuel, pati na ang iba pang mga umaasang seller na magbenta ng mas marami pang lumang barya hanggang sa mahanap nila ang di umano pakay talaga nilang rare 1971 coin. Hanggang linggo na lamang po ang binigay ng Central Bank para makapagbigay tayo ng Mother Ball. Dahil sa biglang pagdami ng mga naniningil na mga seller sa kanilang opisina, ipinatawag na ng kapitan ng Barangay Loyola Heights ang may-ari ng apartment. 3 tao ang humarap kay Cap, 2 lalaki at 1 babae. Pagka nakuha na daw nila yung mga ganong klaseng pera, yun daw yung pinakasusi nila sa pagbubukas ng account ni Jose Rizal. Kaya doon kami nagulat na parang bakit nadamay dito si Jose Rizal sa pag-ngolekta nilang ng coins. At pag nabuksan na daw nila yung account na yon, magkakaroon daw sila ng malaking project. Tinanong ko rin yun sa kanila mismo kung meron ba kayong papeles na ipapakita sa amin noong 1971, meron ganyang klaseng coins na ilabas ang Bangko Sentral. At sagot nila meron daw. So hanggang ngayon, inaantay ko pa rin yung boss nila kung meron talaga silang maiaabot sa amin. So far, yung boss nila nasa probinsya daw. Pinsang Ruel at Alfredo mula Batangas, kinukutuban na. Layunin po namin yung makatulong sa nagkuhan sa amin ng coins, tapos yung kumita rin po naman kami kahit kaunti dahil sa hirap po ba ng buhay ngayon. Baka ito na yung pagkakataon namin, matupad yung aming mga kung sa pamilya. Kagaya po magkaroon po ako ng sariling negosyo. Dahil po yung nagdadagat din po, makabili ng bagong bangka. Huwag po daw makikipag-coordinate sa barangay, huwag kami magpapa-interview sa inyo. Kaya, nitong February 25, nagdesisyon na silang bawiin ang mga ibinenta nilang lumang barya na kung susundin ang kasunduan, aabot daw dapat ng 6 million pesos. Pero, Pakisarap po yung pintuan kasi hindi po tayo makapasok ng marami. February 25, ikinulong kami sa opisina dahil may medyang nagpunta po sa baba. Jessica Soho po daw. Takot na takot po sila pero kami, hindi po kami natatakot dahil wala po naman kami ginagawang masama eh. Lahat kami itinaboy sa opisina. Dalawang lalaki, 1 babae. May tindahan sa baba, umakyat, wala na raw. Isa-isa na po kaming pinalabas. ipinakita ng aming team sa magpinsan ang CCTV na nakuha namin mula sa barangay. At positibong kinilala ni Ruel at Alfredo na yun daw ang 3 taong nagkulong sa kanila sa apartment. Yan, tatlong taong yan. Iyon ang mamumutol ng dila. Yan daw ang attorney sabi nila. Tapos ito ang may dalang baril. Yan. Sino ang mga taong ito? At ano ang kanilang papel sa kalakaran ng mga lumang barya? Samantala, nitong Biyernes, nakatanggap ang mga coin seller ng balita na babayaran na raw sila ng mga ahente. Kaya muli silang dumagsa sa labas ng apartment. Ang tanong, meron bang sisipot sa kanila? Totoo nga kaya na babayaran ng 25,000 pesos kada lumang barya nila? O ang lahat ng ito, isa lang scam? May mga ganito ka rin bang lumang barya? Alamin ang tunay na halaga ng mga ito ngayon sa aming pagbabalik. Mga may naitagong lumang barya mula sa iba't ibang mga probinsya, dumarayo sa isang apartment sa Quezon City. Meron daw kasi ritong bumibili ng mga antigong barya, 25,000 pesos kada piraso. Na-alarma din kasi sinabi nila na involved po daw yung Central Bank. Sabi ko, are you sure? Ngayon lang po ako narinig ng ganyan. Pang scam po. Pero ilang linggo na ang lumipas mula nung isinurrender nila ang mga luma nilang barya, hindi pa rin sila binabayaran sa ipinangako sa kanilang pera. Hanggang nitong Biyernes,
ang mga coin seller nakatanggap ng balita mula sa isang ahente na nagsasabing mababayaran na raw sila sa araw na ito. Si Manuel agad tumungo sa apartment. Pero wala na siya ritong naabutan. Itong picture na to, dito talaga nakalagay yung sako ng coins. Parang itinago nila kasi ayaw nilang sabihin sa akin kung saan yung coins na yun. Tinakbo yung pera ninyo? Oo, parang, ando na, parang tinakbo. Nakatanggap din siya ng text message na ang mga barya inilipat na raw. Lahat po ng ating mga items ay emergency na nilipat namin ang location kagabi dahil sa pangangbang maaaring ma-hold up po ito. Ito po ay para sa seguridad ng lahat ng holders lalo pa at malapit na tayo mabayaran. Ayon naman sa isang numismatist, ang tawag sa mga coin collector at expert ang sinasabing 33.3 grams na 1971 1 peso coin na hinahanap ng mga ahente. Hindi raw totoo, walang ginawa sa taong yon. Kung makikita mo, yung huling piso natin 1970. Ito yung Pope John Paul tsaka yung kay Marcos. Pero nag-jump na siya sa 1972. Wala pong 1971 na ginawa. For the record, walang ginawang ganyang coin ng Bangko Sentral. Higit sa lahat, hindi rin daw totoo na may malaking halaga ang mga 1972 at 1974 1 peso coin. Napakarami niya 1972 tsaka 1974 na coins. Mga halos 200 million pieces. Meron kung tatanong yung ibang seller, yung iba bibenta sila 10 pesos, yung iba pa nga 5 pesos. Pero yung mga 2.5, yung hindi na totoo yan, hindi na realistic yan. Definitely too good to be true. If those are the coins, umaasa tayo dun sa biglang yaman eh. So nakahanap sila ng ibang way para makonvince yung tao. Samantala, ang ilan sa mga nabiktima na dumayo pa mula sa mga malalayong probinsya para ibenta ang luma nilang coins, katulad ni Jero. Magrereklamo ayon sa kung ano ang kakailanganin ng batas. Uwi muna ako sa pamilya, dinahanap na ng aking asawa. Tatakot yun. Wala po dati pagdating doon. Langan na naman. Sana mahuli sila kung nanloko sila. Hindi na sila makaulit na manluloko ng pangtao. Nitong Sabado, kasama ng mga kawani ng barangay, sinubukan ng aming team na kuhanan ng panig ang mga ahente di umano sa apartment. Pero tumanggi silang magpaunlak ng interview. We can consider estafa, which is a crime against property. Personal property is yung memorabilia coin. If ang value is more than, let's say, 3 million or 2.3 million sa bagong batas, pwede pong maparusahan ng pagkakulong ng hanggang 20 years. Pero kung ang value niyan maliit lang, pwede po yung makulong hanggang 6 years. Gusto lang namin magbigay ng paalala sa mga kababayan natin na huwag basta-basta maniniwala, since ito yung mga cyber criminals na talagang pinag-iisipan at pinag-aaralan kung paano naman sila makapanloko ng kapwa. May mga tao na naniniwala dahil may mga nahihikayat, dahil may mga taong magaling magsalita. Minsan nga yung word of mouth mas effective. Lahat tayo hindi makokontento sa pabarya-barya lang. Pero wag ding basta-basta magpapasilaw sa mga pangakong too good to be true. Ika nga, wala kasing ganon. Kapag masyadong nakakaengganyo ang alok sa inyo, sa malamang, hindi yan totoo, kundi pambubudol o scam.